Naalimpungatan si Sinaya nang may dumadamping mainit na bagay sa kanyang pisngi. Nang idinilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya si Joaquin na nakangiting nakatitig sa kanya. Napainat-inat siya sa kadahan-dahang umupo, ginantihan niya rin ng ngiti ang asawa. "Anong oras na, Habi?" tanong ni Sinaya sa asawa habang kinusot-kusot ang mga mata. "It's already 8 o'clock in the evening. 2 oras ka ring natulog, wife. May hinanda ko sopas para sa'yo. Hindi ba't paborito mo to?" tanong ni Joaquin sa asawa. Nang makitang tray na nasa gilid ay napatulala lamang si Sinaya. Sa katunayan, umuusok pa ang sopas na daladala ng asawa. Nakakatakam yun subalit hindi niya kayang kumain sa ngayon. Hindi sa ayaw niya ng pagkain, ayaw niya lang ulit isuka ang kinain niya. "Sorry, Habi. Wala talaga akong ganang kumain sa ngayon." Naiyak na sabi ni Sinaya kay Joaquin. Imbis na malungkot ay nginitian lamang siya ng asawa. Kinuha ang tray na nasa table at nilagay yon sa hita nito. "Alam ko, pero walang laman ng tiyan mo kung kaya't naghanda ako ng mainit na sopas para sa'yo. Okay lang naman kung hindi mo maubos, basta't magkalaman ng tiyan mo." "Sige na, wife, please." Nang marinig ang pagmamakaawa ng lalaki, napatango na lamang sa Sinaya. Marahang kinuha ni Joaquin ang kutsara at sumandok ng isang kutsarang sopas sa mangkok. Bago muna sinubo kay Sinaya ang sopas, ay hinipan muna to ng lalaki. Pagkatapos nun ay sinubuan nito ang babae. Sige na, hindi naman tumalang siya at wala ring masyadong amoy. Marahang ibinuka ni Sinaya ang bibig hanggang sa nalasahan niyang mainit-init na sopas sa kanilunok yon. Ang mainit na pagkain ay dumiretso sa kanyang tiyan kung kaya't nakaramdam siya ng kaginhawaan. Napahinga siya ng malalim, biglang nawalang pangangasim ng kanyang lalamunan at tiyan, hanggang sa hindi nila namalayan na naubos pala ni Sinaya ang isang mangkok na sopas na niluto ni Joaquin. "Kita mo, naubos mo," namamanghang sabi ni Joaquin sa asawa. "Sobrang sarap kasi ng sopas ng asawa ko." "Thank you, Habi." Napatango na lamang si Joaquin habang malawak ang ngiti sa labi. Kahit na konting asin lamang ang nilagay niya at maraming gulay kaysa sa macaroni, ay nasasarapan pa rin ng asawa niya. Sobrang na-appreciate ni Joaquin ang compliment ng asawa sa niluto niya. Ibinalik na ni Joaquin ang tray sa mesa saka lumingon kay Sinaya. Naging seryosong mukha niya nang may maalala. "Wife, meron ako sasabihin sa'yo." Napalingon si Sinaya sa lalaki. Kita nitong pagseryoso ng mukha ng asawa. Hindi na ito nagtanong bagkus sinintay ng babae ang susunod na sasabihin ni Joaquin. Huminga ng malalim ang lalaki saka nagpatuloy. "It's about Kendrix Ford. Alam mo, simula nung nakaramdam ako ng hindi maganda sa lalaki ay hindi ako tumigil sa pag-imbestiga sa kanya, hindi ba? Noong nakarang araw, nagsimula ulit ako sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya. At meron akong nalaman." Sandaling kumunot ang noo ni Sinaya at matamang nakinig sa asawa. Nalaman kong itong si Kendrix Ford ngayon ay peke pala. Ang totoong Kendrix Ford ay matagal ng patay. Matapos ang masusing pag-imbestiga, may nahanap din kami ni Jared na related kay Kendrix Ford, ang pangalang Brian Abone. Kaya namin nakilalang pangalang yon dahil ang lalaki ang tanging bumibisita lamang kay Kendrick sa ospital. Nung nagkaroon to ng malubhang sakit at kalaunan ay namatay din ito. Si Brian at Kendrick ay matalik na magkaibigan. Kasabay ng pagkamatay ni Kendrick ay doon din nawala si Brian. Wala na rin kami nakuha pang impormasyon kay Brian. Simula nung namatay ang kaibigan nito, napaka-suspicious, hindi ba? May isa pa pala kaming nalaman kay Brian. Si Brian ay nagpa-plastic surgery sa Japan. Nang marinig ang sinabi ng asawa, hindi mapigilan ni Sinayang mapakunot ng noo. Nagsimulang makaramdam si Sinaya ng pagkamuhi kay Brian. Talagang si Brian nga siya at nagpanggap siya bilang si Kendrix Ford upang makalapit sa akin. Nagpalit siya ng ibang katauhan para hindi ko siya paghinalaan. Napansin ni Joaquin ang panginig ng kamay ni Sinaya kung kaya't hinawakan niya ng lalaki. "Naalala mo pa si Brian Abone? Nalaman din kasi namin na naging pasyente mo siya sa US. Ngunit hindi kami nakakuha ng impormasyon dahil napaka-istrikto ng ospital na yon." Napatango si Sinaya. "Yes, I remember him, pero hindi ko naman siya close. Dahil medyo weird ng lalaki para sa akin at isa pa talagang mahihirapan kayo dahil hawak-hawak ni Sky ang lahat ng impormasyong sa loob." Sumikit ang mga mata ni Joaquin na marinig ang pangalang Sky sa asawa. Kumirot ng bahagi ang kanyang puso't nangasim.
Ang kanya muka, napangisi na lamang si Joaquin at mahinang nagsalita. Gusto ko ng lalaking yun. It was not Brian he's pertaining to but Sky. Ngunit ang akala ni Sinaya si Brian ang tinutukoy niya, kung kaya't ngumiwi at lumukuti ng mukha ni Sinaya. Nakaramdam ng pandidiring babae sa kanapailing. Nakakadiri ang lalaking yun, isa siyang baliw at psycho. Ramdam na ramdam ni Joaquin ang galit na naramdaman ng asawa. Napatingin na lamang siya ng tahimik sa babae at napagtanto niya, si Brian ang tinutukoy nito at hindi si Sky. Huminga ng malalim si Joaquin at napailing. Nawala ang galit sa mukha ni Sinaya nang may maalala. Nga pala, bigla akong may naalala. Meron din pala akong sasabihin sa iyo, hubby. Kumunot ang noon ni Joaquin at nagtatakang tumingin kay Sinaya. Si Alexander, tumawag sa akin kanina. Tinanggap na niya ang offer nating deal sa kanya. Nasa side na rin natin ang lalaki kung kaya't wala na tayong magiging problema. Suspecha ko rin na may kinalaman si Kendricks Ford sa pagkamatay ng lola ko. At kung napatunayang tama ito, hindi ko talaga pakakawalan. Suspecha rin ng babae ng lalaking may kagagawan sa pagkakaaksidente ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya yun sasabihin kay Joaquin. Sa ngayon dahil wala naman tong maalala pa tungkol sa kanya. Nang makita ni Joaquin ang galit na ekspresyon ng asawa, hinawakan niyang kamay nito at pinisilyo ng marahan. Wife, always remember na nandito lang ako sa tabi mo kahit na anong mangyari. Gagawin ko lahat ng aking makakaya para makapaghigantihan ng lahat ng mga taong nakasakit sa iyo noon at ngayon. Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa atin at sa pamilya natin. I will make sure na mapupunta sila sa impyerno. Simula nang pinarestore ni Sinaya ang CCTV footage na aksidente ni Joaquin, ay talagang finukausan yun ni Sky. Sa ilang araw na nakalipas, halos wala siyang tulog dahil sa sobrang tutok sa trabahong yon. Para na siyang isang ermitanyong nakakulong lamang sa kwarto nito. Puno na rin ng mga cup noodles, soft drinks can at mga chips ang kanyang mesa. Halos walang tigil si Sky sa pagtitipa ng mga codes para lang ma-restore ang CCTV footage na pinangyarihan ng insidente. Akala niya magiging madali lamang ang pag-restore noon, ngunit nagkamali siya. Akala niya ilang oras lamang tapos na niya ito, ngunit inabutan na siya ng ilang araw. Hindi pa rin siya tapos. Hindi na rin nga siya naliligo. Nagkakaroon na rin siya ng balbat, pati ng kanyang buhok ay gulo-gulo na. Hindi na nga niya pinansin ang malaking eye bag sa mga mata at mabahong katawan. Ilang beses na rin siyang na-attempt na i-restore ang footage, ngunit palagi itong incomplete. Subalit ilang beses man na nabigoy sa wakas na kompleto na rin ang tinatrabaho niya. Nang makitang salitang restored successfully, sa kanyang screen malakas na pahiyaw si Sky. Napainat-inat din siya ng kamay at katawan dahil ilang araw na rin siyang halos nakaupo sa kanyang swivel chair. Napahinga siya sa kanyang malambot na kama at doon lang nakaramdam ng sobrang antok. Ilang araw na rin siyang kulang sa tulog at wala ring oras na asikasuhin ng kanyang sarili. Ni paglabas at maarawan man lang ay hindi niya yun magawa. Bago pa man siya lumuni ng antok ay kagad niyang tinawagan si Sinaya. Kinuha niyang kanyang telepono na sa bulsa at tinayal ang number ng babae. Talagang excited na siyang sabihin kay Zenaya na na-restore ng CCTV footage na nangyaring aksidente ni Joaquin. Ilang ring pa ay kagad na kumonektang tawag. Napating si Sky sa orasan at it was actually in the morning, subalit wala siyang pakialam. Kailangan niya sabihin ng magandang balita kay Zenaya. Hindi siya yung taong istorbo na lamang na basta-basta na madaling araw, ngunit this is really important kung kaya tumawag siya sa babae. Hello Skyler, kamusta? May improvement ba sa restore ng CCTV footage? Tanong ni Sinaya habang pupungas-pungas sa mga mata. Sa katunayan, nagising to sa pagtawag ni Sky. Nang makitang pangalan ni Sky sa screen ng telepono ay dali-dali itong umalis sa kama. Sinulyapan na muna ni Sinaya ang asawang mahimbing na natutulog at dumiretso sa veranda ng kanilang kwarto. Hindi lang improvement, na-restore ko na ang CCTV footage, my dear Miracle. Pumunta ka sa apartment ko, tingnan mong video. Alam kong ilang araw mo na itong hinihintay, hindi ba? Excited na sabi ni Sky na wala sa isip nito na bakit hindi papayagan si Sinayang lumabas ng asawa. Sobrang saya kasi ni Sky. Ilang araw rin naman niya itong tinatrabaho, kung kaya't napaka-importante sa kanya na matagumpay niya na restore ito. Samantalang si Sinaya namang inaantok ay biglang lalaki ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Sky. Sandaling tumibok ang kanyang puso at unti-unti sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa sobrang saya na na-restore ang footage ay mabilis na tumayo si Sinaya. Sige, pupuntahan kita ngayon din. Matapos na magsalita ay pumasok siya sa kwarto. Kinuha ang itim na coat sa loob ng closet niya at dali-daling sinuot yon. Ang tanging nasa isip lamang ni Sinaya ngayon ay makapunta kaagad sa apartment ni Sky at makitang CCTV footage na matagumpay na na-restore nito.
Nang maisuot na niya ang coat ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto hanggang sa naiwang tahimik ang loob ng silid. Sa malambot at malaking kama nakahiga si Joaquin. Nakapikit ng marin ang kanyang mga mata hanggang sa narinig niyang pagsara ng pinto kung kaya't unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Sa katunayan ng magring ang phone ng asawa ay nagising din siya. Tahimik siyang nakinig sa usapan nila Sky at nagpanggap na tulog. Nang marinig ang pangalang Skyler sa babae, hindi maiwasan ni Joaquin na makaramdam ng kirot sa kanyang puso't nakaramdam siya ng lungkot at hindi maipaliwanag ni inis. Sobrang linaw rin ang sinabi ng lalaki kay Sinaya. Naka-loudspeak kasi ang telepono ng asawa. Matagumpay raw na na-restore ang CCTV footage. Yun kaya sinabi ng asawa niya na asikaso nito kasama si Sky. Yung araw na sinundo niyang asawa sa apartment nito. Hindi niya mapigilan makaramdam ng selos. Kahit pigilan niya man ito, hindi niya pa rin maiwasan. Sumikit ang kanyang mga mata habang malalim na nag-iisip. Nandidilim din ang kanyang mga mata at kinuyom ang kamao. Hindi man lang siya napansin ng asawa. Sa kabilang banda, si Sinay dali-daling pumasok sa kotse at binagtas ang apartment ni Sky. Ang buong syudad ay napakadilim at napakalamig. May mga sasakyan din siyang nakakasalubong at nakakasabay, ngunit bibihira lang. Marahan niyang tinapakan ng accelerator ng kotse habang seryosong tingin sa kalsada. Hindi na kasi nakapaghintay pa si Sinayang makita ang CCTV footage na nangyaring aksidente. Naniniwala siyang makakahanap siya ng clue upang makita kung sinong salarin. Ilang minuto rin na nakalipas na makarating siya sa apartment ng lalaki. Dali-dali siyang lumabas ng kotse at pumasok sa loob ng apartment nito. Nang makapasok ay unti-unting nanlaki ang mga mata ni Sinaya. Bumungad kasi sa kanya ang sitwasyon ni Sky ngayon. Si Sky na nakaupo sa dining table habang kumakain ng noodles. Sobrang nangingitim at malalaki na rin ang eye bags nito. Maputla na rin ang mukha at gulo-gulo ang buhok. Napatakip siya ng ilong na sandaling maamoy ang instant noodles na kinakain ng lalaki. Ano nangyari sa'yo? Para ka nang pinabayaan ng gobyerno. Sabi ni Sinaya na makalapit sa binata. Ngumiti lang si Sky habang nahiyang tumingin kay Sinaya. Napakamot pang batok na lalaki dahil sa sobrang hiya. Kilala mo naman ako, Ate Miracle. Kapag may seryoso akong ginagawa, talagang nakakalimutan ko ng matulog. Kumain at asikasoy na sarili ko. Kailangan ko munang isolve ang problema bago ako magpahinga. Yan ang minana ko sa'yo. Natawa ng mahina sa Sinaya at napapailing. Ganyan din kasing ugali niya sa tuwing may ginagawa. Kailangan niya na munang solusyonan ng problema bago makapagpahinga. Lumapit si Sinaya sa lalaki at tinapik-tapik ang balikat nito. Salamat sa effort mo, Sky. Sobrang laking tulong na nagawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala, babawi ang ate mo sa'yo. Ililibre kita ng meal sa pagkasikat ng restaurant sa Pilipinas. Sumilay ngiti sa labi ni Sky at nagningning pang mga mata. Sabi mo yan ha, aasahan ko yan. Napanood mo na ba ang CCTV footage? Tanong ni Sinaya sa lalaki. Inubos na muna ni Sky ang natitirang sabaw sa kinakain niyang cup noodles bago nagsalita. Umiling ang lalaki saka pumasok sa loob ng silid. Sumunod naman si Sinaya papasok sa loob. Umupo si Sky sa swivel chair at nagtipa sa keyboard nito hanggang sa nahanap na niya ang footage na na-restore niya at inopen yon. Lumingon si Sky kay Sinaya. Hindi pa, gusto ko sabay nating panoorin ang video. Nang makitang nag-loading ng video ay kagad na kinilik ni Sky ang play button. Dahan-dahang umupo si Sinaya sa katabing upuan ni Sky habang nakatitig sa malaking screen na nasa harapan nila. Ang dalawa'y nakapokus lamang sa screen ng monitor habang dahan-dahang nag-play ang video. Hindi man lang nagtangkang kumurap ang dalawa habang inabangan na mag-play ito. Ang video clip na ito kuha nung na-aksidenteng asawa mo. Sa video, normal na bumabiyahe ang sasakyan subalit maya-maya may isang Toyota na sasakyan na kumakanan at malakas na sumalpok sa isang malaking truck na nakasalubong nitong nasa loob ng sasakyan ay sinawakin at ang kaibigan nitong si Bianca Umali. Isang nakakabinging salpukan at pagsabog ang nangyari sa video na yon. Napuno rin ng kulay abong usok ang paligid ng daan. Na makitang nangyari, hindi maiwasang sumikip ang dibdib ni Sinaya. Maluha-luha niyang tinignan ng itim na yupi-yuping kotseng sumalpok sa malaking truck. Kitang-kita rin niyang isang taong nakahandusay sa harap ng itim na Toyota na pinaniniwalaan niyang yun ang driver ng truck. Talagang walang pinalampas sa segundo si Sinaya. Tutok na tutok siya sa eksena habang naghahanap ng matinding ebidensya sa nangyari. Habang papatapos ng video niya laki ang mga mata ni Sinaya at makita naman ni Sky ang reaksyon ng babae. Kung kaya't alam niya nakita rin ng babae ang clue. Ate Miracle, tingnan mo, may paparating na pulang kotse. Sumingkit ang mata ni Sinaya. Dahan-dahang nag-drive ang pulang kotse sa gilid ng pangyari at unti-unti nitong binuksan ang bintana ng kotse. Humigpit ang hawak ni Sinaya sa mesa at mabilis na nagsalita. I-pause mo, Sky, at paki-zoom na rin. Tumango si Sky at kagad na pinindot ang pause button ng video. Zinom niya rin ang nakabukas sa bintana kung kaya't naging malinaw ang taon sa loob nito.
Lumapit pa si Sinaya sa screen at kaagad na siningkit ng mga mata. Hanggang sa may nakita silang isang taong nakangisi. Ang mukha nito'y puno ng benda, ngunit kitang-kita pa rin na nakakatakot nitong mga mata. Isang ekspresyon ang nakita ni Sinaya sa lalaki. Yun ay kasabikan, as if nasasabik itong makitang nasa loob ng itim na Toyota ang mamatay. Kasabay noon ang paghihit-hit ng sigarilyo at pagbuga ng usok pa parabang nasiyan at habang pinapanood ang aksidente. Pamilyar ang lalaki sa akin. Parang, naputol na sasabihin ni Sky nang maunahan siyang magsalita ni Sinaya. Si Brian Abone. Ang lalaki niya ni si Brian Abone. Nanginginig na sabi ni Sinaya habang galit na nakatitig sa lalaki. Talagang sigurado siyang si Brian Abone, ang lalaki na sa loob ng coaching yon. Hindi siya nagkakamali dahil alam niya kung paano tumitig si Brian Abone. Yan ang titig sa kanya ni Brian noong nasa pasyente niya pa ito noon. Kahit napayat ng lalaki na sa video, kilalang kilala pa rin niya si Brian dahil sa malamig nitong mga mata. Mayroon pa akong isang video. Wait lang. Agad na nagtipa uli si Sky at pinindot ulit ang play button. Nang makaalis ang pulang kotse, kaagad namang sumunod noon ang isang SUV van. Huminto ito sa kotse at sa gilid ng kotse ni Joaquin. Agad na binuksan ng mga nakabalot na kalalakihan ang mga sasakyan at dahan-dahang kinuha si Bianca at pinalitan niya ng isang bangkay. Kita niyang lasog-lasog ng mukha ng bangkay at hindi na malalaman kung sino yon. Napatakip si Sinaya ng bibig na makitang hinila ng isang lalaking buhok ng driver na nasa harapan ng Toyota sasakyan at tinusok yun sa matalim na salamin mismo sa harap ni Kit Joaquin. Agad na pinatay ni Sky ang video. At hindi na tinapos pa. Nanginginig si Sinaya habang nakatitik siya blankong screen ng malaking monitor ni Sky. Okay ka lang Ate Sinaya? Nag-aalalang tanong ni Sky habang hinawakan ng balikat ng babae. Malalim ang hiningang binitawan ni Sky hanggang sa tuluyan nakaramdam siya ng pangangasim ng tiyan at muntikan ng maduwal. Dali-dali siyang lumabas sa silid ni Sky at dumiretso sa sink. Sumuka siya ng sumuka doon. Naluluha na siya at sumisikip na rin ang kanyang dibdib dahil siya nakita kanina. Hindi niya maatim kung paano nakayanan ng asawang malagim na sinapit nito. Sa puntong nagkaroon ng malay ang lalaki, makikita nitong bangkay sa harapan at nasa gilid din ito. Ang bangkay ng peking kaibigan, kaya hindi niya masisisi na nagkaroon ng trauma si Joaquin. Sobra-sobrang naranasan ito ng maaksidente ito. Nang mahimas-masa na hinugasan niyang kamay at bibig niya. Huminga ng malalim at dahan-dahang napaupo sa upuan ng dining area ni Sky. Hindi ko na dapat pinakita yun sa'yo. I am sorry, my miracle. Mihinang sabi ni Sky habang hinimas-himas ang likuran ng Sinaya. Napailing ang babae na marinig ang sinabi ng lalaki. Okay lang ako. Hindi ko lang maatim na may tao palang ganon kahalang ang mga bituka. Naniniwala ko nakaligtas pa sana ang driver na yun ngunit tuluyan yung pinatay. Oh God, at nakita mo si Bianca. Pinalitan ng bangkay niya. So nasaan ang babaeng yun? Tanong ni Sinaya kay Sky habang may pagtatanong ang mga matang nakatitig sa lalaki. Hindi kaya kasabwat si Bianca sa nangyaring engkwentro? Bakit kinuha to ni Brian Abone? May alam ba si Bianca sa mangyayari? Tanong ni Sky kay Sinaya. Hindi ko alam, Sky. Hindi naman siguro baliw si Bianca para ipahamak ang kanyang sarili, hindi ba? Sandali nag-isip ng malalim si Sky. Ang tanong ulit kung nasaan ang totoong Bianca Umali. Kutob kong buhay pang babaeng yon. Napatango-tango si Sinaya sa sinabi ni Sky. Naniniwala rin siyang buhay pa ang kaibigan ng asawa. Subalit, nasaan si Bianca Umali?